at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa panalangin at tungkol sa kahalagahan nito sa ating buhay. Para po sa ating mga Katoliko, ano ang ibig sabihin ng panalangin? Ang panalangin ay ang pagtataas ng ating kalooban at kaisipan sa ating Diyos. Ito rin yung paghiling natin ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humiling ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yun, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na ikasasama natin. Dahil lihis ito sa Kanyang kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, siya ay purong kabutihan. Itinuturo sa atin sa pang-ebanghelyo sa araw na ito ni Jesus Nazareno ang panalangin Ama namin, ang panalangin malapit sa ating mga puso. Kung susuriin po natin, ipinapahayag sa panalangin Ama namin ang pagtuturing sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. Dahil kapag kinakausap natin ang ating Panginoong Diyos, ang tinatawag natin sa Kanya ay Ama. Kaya naman, sa tuwing tayo'y nakikipag-usap, sa tuwing tayo ay nasa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, tayong lahat dito ay nagiging pantay-pantay, anumang kalagayan o estado natin sa buhay, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat magkakatulad ang dangal, magkakatulad ang moral, pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Ito rin po ang panalangin ay isang panawagan upang bumuo tayo ng tinatawag na sambayanan o kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa laban sa kasamaan
At ito rin, yung panalangin natin ay ang isang paraan upang mapalaganap natin ang kabutihan sa lahat, saan mang dako sa mundo. Kaya naman, minsan na pong sinabi ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin ay isang mabisang pagpintig ng puso. Uulitin ko po, napakaganda nung kanyang ibinahagi. Sabi ni Saint Therese of Lisieux na yung panalangin daw ay isang mabisang pagpintig ng ating puso. Ito ay isang simpleng pagtingin sa langit. Ito ay ang sigaw ng pagkilala at pagmamahal na niyayakap natin ang parehong pagsubok at kagalakan. Ano po ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin nito, simple lang. Kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang iyong buhay. Uulitin ko, kung hindi ka marunong manalangin, walang halaga, walang sustansya, at walang saysay ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon at ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya kung wala kang ugnayan sa Diyos, parati na lang mararamdaman mo sa iyong buhay na parang wala kang halaga. Sapagkat malayo ka sa presensya ng Diyos. Ang panalangin ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ang panalangin ang nagpapalalim ng ating ugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay hindi nakaugnay sa Panginoon, walang halaga ang anumang pagsisikap mo. Walang kabuluhan ang ating pag-iral at pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga po ang Eucharistia ang tinuturing nating pinakamataas na antas ng ating pagsamba at panalangin. Ang Eucharistia ang itinuturing nating pinakamahalaga sa ating buhay espiritualidad. Kaya nga tayo nagsisimba ng palagian upang mas lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos. Ipinapahayag natin sa Eucharistia na kung ang wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, wala rin tayong halaga sa mundong ito. Dahil ang tunay na halaga natin, matatagpuan lamang natin sa ating Diyos. Kaya nga ang Diyos ang siyang nagbibigay kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay. Walang ibang pwedeng magbigay ng tunay na kagalakan sa iyong puso maliban sa Diyos. Yung mga ibang kaligayahan na nararanasan mo, ito yung tinatawag nating mga temporary happiness. For example, maaaring pinapaligaya ka ng mga gadgets, social media, pero ito, panandalian lamang. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, maibibigay lamang ng ating Panginoon. At makakamtan natin ito sa pamamagitan ng ating palagiang pagdulog at panalangin sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, at mga kadiboto, hinahamon po tayo sa araw na ito upang pagnilayan, balikan at sariwain natin kung ano na nga ba ang estado ng ating buhay panalangin. Kinakausap mo pa ba ang Diyos o naaalala mo lang siya dahil may hinihiling o ipinagdarasal ka? Sana'y kagaya ng sinabi ni Saint Therese of Lisieux, sa bawat pagpintig ng ating puso, ang hinahanap nito ay ang awa at pagmamahal ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong
Jesus Nazareno.